Si Gina ay isang batang masayahin at malapit sa kanyang pamilya. Lumaki siya sa isang ordinaryong tahanan sa Maynila, sa isang bahay na hindi kalakihan, ngunit komportable naman para sa kanilang pamilya. Ang mga magulang ni Jean, sina Mang Ed at Aling Linda, ay pareho mapagmahal na magulang. Hindi sila mayaman, ngunit sapat ang kita ni Mang Ed bilang isang empleyado sa isang maliit na kumpanya upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Si Aling Linda naman ay isang mananahi na nagtatrabaho mula sa bahay, kaya't madalas silang magkasama ni Jean. Bunso si Jean sa 3 magkakapatid at malayo ang agwat ng edad niya sa kanyang 2 kuya. Si Kuya Mario, ang panganay, ay 12 taong mas matanda sa kanya, at si Kuya Greg naman ay 10 taon na tanda sa kanya. Dahil dito, madalas ay hindi niya sila nakakalaro noong bata pa siya. Nasa ibang yugto na ng kanilang buhay ang mga kuya niya. Abala na sila sa trabaho at may kanya-kanyang na mga buhay. Bumukod na rin ang dalawa mula sa kanilang bahay, kaya't si Jean at ang kanyang mga magulang na lamang ang natira sa tahanan. Bata pa lamang si Jean, alam na niyang maaasahan niya ang kanyang mga kuya. Kahit hindi sila madalas magkalaro, pinaparamdam ng dalawa ang pagmamahal at proteksyon. Kapag may bata sa kanilang lugar na nang-aasar kay Jean, naroon agad si Kuya Mario o si Kuya Greg para itigil ang gulo. "Huwag kang mag-alala, Jean. Andito lang kami. Huwag mong papansinin yung mga nang-aasar sa'yo," sabi ni Kuya Greg noong isang beses na umuwi si Jean mula sa paaralan na umiiyak. "Oo nga, bunso. Hindi ka nila kayang saktan habang nandito kami," dagdag ni Kuya Mario habang niyayakap si Jean. Ngunit dahil sa agwat ng kanilang edad, hindi niya gaanong kalaro ang mga ito noong bata pa siya, kaya natutunan niyang hanapin ang kanyang mga kaibigan sa kanilang mga alaga. Sa katabing bahay ng kanilang lolo na si Lolo Isko, madalas siyang tumambay at makipaglaro sa aso ng matanda, isang matandang aspin na si Bino. Bukod dito, alaga rin ng kanyang lolo ang mga ibong maya at kalapati na tila naging bahagi na rin ng pang-araw-araw na buhay ni Jean. Tuwing hapon, pagkatapos ng klase, agad siyang pupunta sa bahay ng kanyang lolo para dalawin si Bino at ang mga ibon. Tuwang-tuwa si Jean sa presensya ng mga hayop na ito, at dito nagsimula ang kanyang malalim na pagmamahal sa mga alaga. "Mahal na mahal mo talaga ang mga hayop, ano, apo?" tanong ni Lolo Isko isang hapon habang pinapanood si Jean na masayang nagpapakain ng mga ibon. Habang lumalaki si Jean, kasabay ng kanyang pagmamahal sa mga hayop, naging malinaw sa kanya na hindi lahat ng pangarap ay madaling abutin. Bata pa lamang, alam niyang gustong-gusto niya maging isang veterinarian upang makatulong sa mga hayop na tulad ng mga alaga ng kanyang lolo. Ngunit sa bawat pagsubok sa paaralan, napansin ni Jean na hindi sapat ang kanyang talino para makamit ang ganoong uri ng pangarap. Hindi naman siya ang pinakamatalino sa klase, karaniwan lang ang kanyang mga grado at bumabawi lamang siya sa kasipagan at dedikasyon sa pag-aaral. Minsan, habang nag-aaral siya sa kusina, nilapitan siya ng kanyang ina. "Kamusta ang pag-aaral mo, anak?" tanong ni Aling Linda habang hinihigop ang mainit na kape. "Okay naman po, Mama. Pero minsan po parang hindi ko kaya," sagot ni Jean na may pag-aalinlangan. "Alam ko pong gusto kong maging vet, pero parang hindi po sapat ang talino ko para sa kursong iyon." Tinitigan siya ng kanyang ina at hinaplos ang buhok niya. "Jean, hindi naman palaging tungkol sa talino. May mga bagay na pwede kang makamit dahil sa tiyaga at pagsisikap. Pero naiintindihan ko rin kung may mga bagay kang kailangang isakripisyo." Sa gabing iyon, napagdesisyonan ni Jean na isantabi ang pangarap niyang maging veterinarian. Naging masakit ito para sa kanya, ngunit alam niyang kailangan niyang harapin ang realidad. Sa halip, pinili niyang kumuha ng kursong business administration sa kolehiyo na alam niyang magbibigay sa kanya na mas praktikal na mga oportunidad sa hinaharap. Kahit hindi ito ang kanyang unang pangarap, nagkaroon siya ng bagong direksyon. Sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo, hindi nawawala ang kanyang hilig sa mga hayop. Napalapit si Jean sa ilang kaklase na mahilig din sa mga hayop, at naging bahagi sila ng maliit na grupo na tumutulong sa mga stray dogs at cats sa kanilang lugar. Minsan, habang pauwi sila mula sa klase, napansin ng isa sa kanyang mga kaibigan ang isang payat na aso na naglalakad sa gilid ng kalsada. "Jean, tingnan mo yun," sabi ng kanyang kaibigan na si Mia,
habang itinuturo ang aso. Kawawa naman, mukhang hindi pa nakakain ng maayos. Agad na bumaling si Jean sa aso at naramdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Tara, bili tayo ng pagkain para sa kanya. Mungkahi niya, pumayag naman agad ang grupo at bumili sila ng kaunting pagkain mula sa malapit na tindahan. Nang inalok nila ang aso, parang sabik na sabik itong kumain at mas lalo pang tumindi ang habag ni Jean sa mga tulad ito. Hirap talaga ng buhay ng mga asong ganito sa lansangan, no? Bulong ni Jean habang pinapanood ang aso. Oo nga, ang dami pa nila sa mga lugar na hindi natin napapansin. Sagot ni Mia. Kaya ang saya ko na kahit papaano, natutulungan natin sila kahit sa ganitong paraan. Ito ang naging paraan ni Jean upang maipadama ang kanyang pagmamahal sa mga hayop kahit hindi niya natuloy ang pagiging veterinarian. Tuwing makakakita sila ng stray dog o cat, hindi sila nagdadalawang isip na tulungan ng mga ito. Alam nilang kahit papaano, nabibigyan nila ng kaunting kaluwagan ang mga hayop na madalas ay pinapabayaan na lipunan. At bagaman hindi natuloy ang pangarap niya maging vet, sa bawat pagbibigay ng tulong sa mga hayop, pakiramdam ni Jean ay natutupad pa rin niya, kahit papaano, ang misyon niya na mag-alaga at magmalasakit para sa mga nilalang na walang kakayahang magsalita para sa kanilang sarili. Ang kanyang ina na si Aling Linda ay alam na alam ang hilig ni Jean sa mga hayop. Isang hapon, habang naglilinis sa makina ng pananahi, tinanong niya ang anak. Jean, napansin ko, hanggang ngayon, gustong-gusto mo pa rin ng mga hayop. Gusto mo ba magkaroon tayo ng sariling alaga? Biglang lumiwanag ang mga mata ni Jean. Talaga ma? Pwede ba? Ngumiti si Aling Linda at tumango. Oo naman, matanda ka naman na, kaya mo na mag-alaga niyan. Bagamat abala si Jean sa kolehiyo, naging mas masipag siya sa pag-aalaga ng mga hayop ni Lolo Isko. Kahit abala siya sa paaralan, sisiguraduhin niya bibisitahin pa rin si Bino at ang mga ibon tuwing hapon. Isang araw, habang nasa klase, nalapitan siya ng kanyang kaklase na si Leia. Jean, may pupuntahan ka ba mamaya pagkatapos ng klase? Tanong ni Leia habang nag-aayos ang kanyang mga gamit sa mesa. Wala naman. Bakit mo natanong? Sagot ni Jean, inaayos din ang kanyang bag. Alam mo ba, may malapit na shelter dito sa school. Naghahanap sila ng mga volunteers. Tulong-tulong lang para sa mga aso at pusa doon. Iniisip ko kasi, baka gusto mong sumama. Alam ko mahilig ka sa mga hayop. Pag-aalok ni Leia, sabay ngiti. Biglang napaisip si Jean. Naramdaman niyang tama ang sinabi ni Leia. Mahilig nga siya sa mga hayop at matagal niya nang gusto makatulong sa mas maraming nangangailangan. Sige Leia, gusto ko yan. Tara, sasama ako sa'yo. Tugon ni Jean na may ngiti at pagkasabik. Dumating ang hapon at tatapos na ang klase, kaya dumiretso sina Jean at Leia sa shelter. Pagdating nila roon, agad silang sinalubong ng isang staff ng shelter na nagangalang Ate Mila, isang babaeng nasa mid-30s at halatang bihasa na sa mga hayop. Welcome sa shelter, Jean at Leia. Masiglang bati ni Ate Mila. Kailangan namin talaga ng tulong sa mga alaga dito. Marami sa kanila galing sa masakit na karanasan. Karamihan sa mga tao, hindi sila gusto dahil may mga kapansanan na. May sakit o kaya hindi na magandang itsura. Pero alam nyo, kahit ganito sila yung mga pinakamabait at pinakamalalambing. Habang iniikot sila ni Ate Mila sa shelter, napansin ni Jean ang mga iba't ibang aso at pusa sa mga kulungan. Ang ilan ay masiglang tumahol at nagpakitang gustong lumapit sa kanila. Ngunit karamihan ay tahimik lang, malungkot ang mga mata, tila nawalan na ng pag-asa. Alam mo, itong si Rocky. Sabay turing ni Ate Mila sa isang malaking aso na may peklat sa tagiliran. Nailigtas namin to mula sa isang katayan ng hayop. Isipin mo yon, muntik na siyang gawing karne. Pero mabait siya, tahimik lang. Siguro dahil sa lahat ng hirap na naranasan niya. Ang sakit isipin na halos makatay na siya. Napatingin si Jean kay Rocky na tila nanahimik lang habang nakahiga sa isang sulok ng kanyang kulungan. Napuno ng lungkot ang kanyang puso na para bang naiintindihan niya ang sakit na dinanas ng aso. Grabe, nakakapanlumo naman, sabi ni Jean halos pabulong.
Marami pa, sabi ni Ate Mila habang nagtutuloy-tuloy sa paglalakad. Tumigil siya sa harap ng isang pusa, itim ang balahibo, ngunit halatang may peklat sa kaliwang bahagi ng mukha. Ito si Midnight. Sinagasaan siya. Iniwan lang sa kalsada. Walang gustong tumulong sa kanya. Kaya nang dumating siya rito, grabe ang mga sugat niya. Pero awa ng Diyos, nakaligtas naman siya. Hindi napigilan ni Jean ang sariling yumuko at abutin ang kamay ni Midnight sa pagitan ng rehas. Bahagyang kumilos ang pusa at dahan-dahang inilapit ang ulo nito sa kamay ni Jean. "Hi, Midnight," mahina niya sabi habang hinihimas ang pusa. Nasa gilid ng kanyang mata ang luha, ngunit pinilit niyang pigilan. Hindi niya akalain na ganito kalungkot ang mga kwento ng mga hayop dito. Nakikita niya kung gaano sila nasaktan, hindi lang pisikal, kundi maging emosyonal. "Alam mo ba, yung nasa kabilang kulungan, si Mama?" Tanong na Ate Mila habang itinuturo ang isang babaeng aso na malambot ang mga mata at mukhang pagod na pagod. Isa siyang breeder. Ginamit siya para mag-anak ng mag-anak. Pagkatapos niya mga anak na maraming beses, itinapon na lang siya. Wala na raw kasi siyang silbi sa kanila. Ang sakit, di ba? Nakatitig si Jean kay Mama at sa bawat segundo para lalong tumitindi ang pangarap niyang makatulong. Paano kaya nakakayanan ng mga hayop ang ganito? Bulong ni Jean, hindi talaga mapigil ang damdaming bumabalot sa kanya. "Totoo yan, Jean," sabi ni Leia na nakatayo sa tabi niya. "Nakakalungkot isipin na may mga tao talagang kaya itong gawin sa mga hayop na walang kalaban-laban." Pinunasan ni Jean ang kanyang mga mata. Alam niyang kahit isang maliit na bagay lang ang kanilang ginagawa, nararamdaman niyang may halaga ito. Mula sa araw na iyon, naging determinado siya na magbalik-balik sa shelter. Kahit 1 oras o 2 oras lang kada araw pagkatapos ng klase. Alam niyang kahit papaano, nagbibigay siya ng kaunting kaligayahan sa mga hayop na minsan ang nawalan ng pag-asa. Bawat araw, habang nagvo-volunteer sila, mas napapalapit ang puso ni Jean sa mga kwento ng bawat aso at pusa sa shelter. Isang araw, naisip niya habang hinahaplos si Rocky, "Kahit hindi ako naging vet, parang tutulungan ko pa rin sila. At sa ganitong paraan, nagiging mas buo rin ako." Niyakap niya ang kanyang puso sa bagong layuning natagpuan. Alam niya hindi natatapos dito ang kanyang pagmamahal at malasakit para sa mga hayop. Sa bawat araw na lumilipas, hindi mapigilan ni Jean na ikwento ang kanyang mga karanasan sa shelter sa kanyang pamilya tuwing sabay-sabay silang kumakain. Minsan, kasalo pa nila si Lolo Isko na mahilig din sa mga hayop. Isang gabi, habang nasa hapagkainan sila, nagsimula lang naman si Jean sa kanyang mga kwento. "Ma, Pa, Lolo, may kukwento na naman ako tungkol sa shelter kanina," sabi ni Jean habang sumubo ng kanin. "Anong kwento naman yan, anak?" tanong ni Mang Ed na naghahanda ng ulam. "May dumating kaninang bagong aso pa. Pinangalanan nila siyang Brownie. Ang kwento sa kanya, iniwan siya na may-ari sa tabi ng highway. 1 linggo na lang daw siya. Kung hindi pa siya nailigtas ng mga volunteer, baka nasagasaan na siya," sabi ni Jean halatang malungkot habang nagkukwento. "Kawawa siya pa. May sugat sa paa at sobrang payat. Hindi mo na nga maramdaman ang laman niya kapag hinaplos mo eh." Napatigil sa pagkain si Aling Linda. "Ang hirap naman yan, Jean. Ang mga tao talaga minsan, parang walang awa sa mga hayop. Talaga namang napakawalang puso ng ibang tao," dagdag ni Lolo Isko habang dahan-dahang sumubo ng gulay. "Pero mabuti at nandyan ka at mga kasama mo sa shelter. Paano na lang sila kung wala kayong mga tumutulong?" Tumango si Jean. "Nakakaiyak din minsan, Lolo. Pero ang saya ko tuwing may mga pumupunta sa shelter para mag-adapt. Kanina nga, may nag-adapt ng pusa eh." Nagliwanag ang mukha ni Aling Linda. "Talaga? Sinong pusa naman ang mapalad na naampon?" Ngumiti si Jean, masiglang tumugon. "Si Snow po. Siya yung puting pusa na natagpuan sa ilalim ng tulay, basang-basa at giniginaw. Akala namin noon, hindi na siya mabubuhay kasi sobrang lamig at may sakit na rin siya. Pero sa awa ng Diyos, bumuti ang lagay niya at ngayon may bagong pamilya na siya." "Ang saya naman pakinggan yan, anak,"
Sabi ni Mang Ed habang tinitingnan ang anak na halatang masaya sa ginagawa nito. Kung ganyan na ang nangyayari sa shelter, sigurado akong malaki ang naitutulong mo. Oo nga Papa, kaya tuwing may nag-a-adapt, sobrang saya ko. Parang nabibigyan ulit ng panibagong pagkakataon ng mga hayop na yun. Kahit konti lang ang oras na ginugugol ko sa shelter, pakiramdam ko, malaking bagay na rin. Ganyan ang buhay, Jean. Sabi ni Lolo Isko. Hindi naman lahat tayo kayang iligtas ang buong mundo. Pero sa bawat maliit na hakbang na ginagawa natin, nagiging mas magaan ang buhay para sa iba. Tulad ni Snow at Brownie. Sigurado akong mas maginhawa na ang pakiramdam nila dahil sa tulong mo. Napangiti si Jean. Salamat Lolo. Minsan nga, nagpapabili na rin ako ng mga dog food at cat food para madala ko sa shelter. Hindi naman lahat ng hayop doon may sapat na pagkain. Kaya natutuwa ako kapag may mga taong gustong magbigay. Nagpalitan ng tingin sina Mang Ed at Aling Linda. Alam mo Jean, minsan naisip namin ni Papa mo na magbigay rin ng pagkain para sa mga hayop sa shelter. Baka sa susunod na linggo, bilhan ka namin ng mga dog food at cat food para madala mo sa kanila. Sabi ni Aling Linda. Napatigil si Jean, halatang natutuwa sa narinig. Talaga po Mama? Maraming salamat po. Naku, wala yan anak. Kung makakatulong sa kanila, bakit hindi? Dagdag ni Mang Ed. At kung meron kang kailangan pa, sabihin mo lang. Sa mga sumunod na araw, lalo pa lumalim ang relasyon ni Jean sa shelter. Madalas siyang dalhin ng mga binibili ng kanyang mga magulang para sa mga alaga roon at nagiging abala siya sa bawat adoption. Isang araw, habang abala sa pagpoproseso ng adoption papers para sa isang bagong pamilyang kukuha ng isang aso, si Jean ay napangiti habang pinapanood ang pamilya na masayang inaasikaso si Luna, isang maliit at maitim na aso na inabandona sa harap ng shelter. Sigurado po kayong gusto niyo si Luna? Tanong ni Jean habang inaayos ang papeles. Medyo mahina na po siya at ilang buwan nang hindi pa nakakabawi ng gusto. Tumango ang nanay mula sa pamilyang nag-a-adapt. Oo, hindi mahalaga kung mahina na siya. Gusto namin siyang bigyan ng tahanan kung saan siya giginhawa. Hindi niya kailangan maghirap ulit. Halos hindi mapigilan ni Jean ang luha. Alam niyang may pag-asa pa para sa mga hayop na tulad ni Luna at Brownie, lalo na kung mas maraming tao ang magbibigay ng pagmamahal at malasakit sa kanila. Sa bawat araw na ginugugol ni Jean sa shelter, hindi laging puno ng saya ang mga nangyayari. Dumating ang pagkakataon na halos mabigat ang kanyang mga hakbang papunta roon, lalo na kapag may mga hayop na hindi nakaligtas. Minsan, pagdating pa lang niya, may mababalitaan siya isang aso o pusa na pumanaw dahil sa matinding sakit o sugatan na tamo bago pa man sila nailigtas. Isang hapon, nadatnan ni Jean si Ate Mila na may hawak na maliit na pusa. Halos walang buhay na nakahiga sa kanyang mga bisig. Naluha si Ate Mila habang dahan-dahang inilalagay ang katawan ng pusa sa isang kahon. Si Oreo. Hindi niya nakinaya, Jean. Mahina niyang sabi habang pinipigilan ng hikbi. Napahinto si Jean at huminga ng malalim. Pilit na itinatago ang kanyang emosyon. Matagal na ba siyang may sakit? Tanong niya kahit alam na niya ang sagot. Oo, simula noon dinala siya dito. Sobrang hina na niya. Hindi na rin siya kumakain kahit anong gawin namin. Sagot ni Ate Mila habang inaayos ang kumot na nakabalot kay Oreo. Ginawa na namin ang lahat, pero minsan talaga, huli na ang lahat bago pa sila makarating dito. Habang tahimik na tinutulungan si Ate Mila, naramdaman ni Jean ang bigat ng responsibilidad na kasama ng pagmamalasakit sa mga hayop. Hindi ito palaging masaya. Hindi lahat ng hayop ay natutulungan nila sa oras. At minsan, kahit gaano pa kagaling o kasigasig, may mga pagkakataon na kailangan mong tanggapin na hindi lahat ay maililigtas. Ngunit mas masakit para kay Jean ang mga araw na bumabalik ang mga hayop sa shelter. Iniwan muli ng mga taong nag-adapt sa kanila. Isang umaga, pumasok siya at nadatnan ang pamilyar na mukha ng isang aso, si Toby, na dati nang na-adapt ng isang pamilya. Napansin ni Jean na muli nakakulong mag-isa si Toby. Tila walang kamalay-malay kung bakit siya dinala pabalik. Ate Mila, si Toby ba yan? Tanong ni Jean na hindi mapigilan ang pagkagulat.
Bakit nandito ulit siya? Di ba na-adapt na siya? Malungkot at tumango si Ate Mila. Binalik siya ng pamilya kahapon. Hindi raw nila kayang alagaan at masyado raw itong malikot. Sabi nila, malaking responsibilidad ang pagkaalaga ng hayop at hindi nila akalain na ganito ito kahirap. Napabuntong hininga si Jean. Kawawa naman si Toby. Akala niya siguro nahanap na niya ang forever family niya. Tila masakit sa puso ni Jean ang bawat pagbabalik ng mga hayop na ito. Mga aso at pusa na inakalang nahanap na nila ang bagong tahanan. Ngunit muli na namang isinuko dahil sa kawalan ng tiyaga o kakayahan ng mga nag-a-adapt. Isa pa sa nagpapabigat sa kanyang damdamin ay ang patuloy na pag-usbong ng mga pet store sa kanilang lugar. Sa mga ganitong tindahan, ibinebenta ang mga imported at lahing hayop na siya namang gustong-gusto ng mga tao. Handa silang gumastos ng malaking halaga para lamang makuha ang mga aso o pusa na may pambihirang lahi. Isang araw, habang tumutulong si Jean sa reception ng shelter, may pamilyang pumasok. Halatang interesado sila sa pag-adapt, ngunit hindi nagtagal ang kanilang interes matapos malaman ang proseso. Matagal ba ang proseso ng pag-a-adapt dito? Tanong ng tatay ng pamilya habang iniikot ang tingin sa mga kulungan. Hindi naman po. Kailangan lang po nating mag-fill up ng forms at konting interview para masigurado lang po namin na kaya niyong alagaan ng alaga. Paliwanag ni Jean habang maingat na ipinapaliwanag ang mga hakbang. Ngunit halatang nainip ang lalaki. Sa totoo lang, gusto sana namin bumili na lang. Sa pet store kasi, bayad ka lang, tapos na. Wala nang tanong-tanong. Napayuko si Jean. Naintindihan niya ang sinasabi ng lalaki. Pero alam din niyang ang kanilang proseso sa shelter ay hindi para pahirapan ng mga tao. Ginagawa lang po namin ito para masigurado namin na mapupunta ang mga hayop sa mga pamilya na talagang kayang alagaan sila. Mahina niyang sabi, kahit alam niya hindi na rin siya makukumbinsi. Matapos ang ilang minuto ng pag-uusap, nagpa siya ang pamilya na umalis. Uuwi raw sila at mag-iisip kung mag-a-adapt sila o bibili na lamang. Na makalabas ang pamilya, hindi napigilan ni Jean na malungkot. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap na hikayatin ng mga tao na mag-adapt, mas pinipiling pa rin ng karamihan ang mga may lahing hayop sa mga pet store. Habang pauwi, napaisip si Jean, mas pinapadali ng pet stores ang proseso. Pero hindi kaya ng ilang tao na ang responsibilidad ang talagang problema. Naramdaman niyang kaya nila pinapahaba ang proseso sa shelter para lang masigurado na ang mga hayop ay hindi na muling masaktan. Mas mabuti na ang masusing proseso kaysa mapunta sila sa kamay ng mga taong bibili lang tapos isusuko rin sa huli. Nagawa na ba natin ang lahat para tulungan sila? Bulong ni Jean sa sarili. Alam niya hindi nila mapipilit ang lahat na mag-adapt. Pero sa bawat pag-aalaga sa mga hayop sa shelter, alam niyang may isa o dalawang buhay na naililigtas sila araw-araw at doon siya kumukuha ng lakas upang magpatuloy. Minsan, hindi maiwasan ni Jean na hindi makapunta sa shelter dahil sa dami ng schoolwork. Tuwing may mga malalaking proyekto o exams, kailangan niya mag-focus. Ngunit sa bawat araw na hindi siya nakakatulong sa shelter, nakakaramdam siya ng lungkot at guilty. Nakaupo siya minsan sa study table sa kwarto niya, nakatitig sa mga libro, ngunit bumabalik lagi sa isip niya ang mga hayop sa shelter. Mama, hindi ako makakapunta sa shelter bukas. Ang dami kong kailangan tapusin. Sabi ni Jean habang naghahanda ng mga gamit sa hapagkainan. Hindi mo naman kailangan pilitin ang sarili mo araw-araw, anak. Sapat na yung ginagawa mo para sa kanila. Sagot ni Aling Linda, ramdam ang pagkabahala ng anak. Pwede ka namang magpadala ng pagkain kahit hindi ka makapunta. Tumango si Jean. Oo nga po, siguro magpapadala na lang ako ng mga dog food at cat foods bukas. Kahit hindi siya personal na nakakatulong sa shelter tuwing busy siya, sinisiguro ni Jean na nakakatulong pa rin siya sa ibang paraan. Lagi siyang bumibili ng mga pagkain para sa mga alaga roon. At bago umuwi mula sa eskwelahan, dinadala niya ito sa shelter para masigurong may sapat na pagkain ang mga hayop. Sa shelter, si Lola ang isa sa pinakanapalapit sa puso ni Jean. Matandang aso si Lola, bulag at halos wala ng sigla sa katawan. Nalaman ni Jean na si Lola ay nakita raw naghahalukay sa basura, naghahanap ng makakain at muntik na masagasaan ng isang kotse
bago siya dinala sa shelter ng isang mabuting tao. Si Lola, kahit nabulag at tila pagod na sa buhay, ay kalmado at payapa. Hindi siya katulad ng ibang aso na malikot o mahilig maglaro. Madalas, makikita si Lola na nakahiga lamang sa isang sulok, tila natutulog o nagpapahinga. Pero sa kabila ng kanyang kalagayan, palaging nandun ang pakiramdam na nag-aantay siya. Marahil ang isang tao magmamahal at mag-aalaga sa kanya. Ang bait talaga ni Lola, sabi ni Jean minsan kay Ate Mila habang pinapainom ng tubig si Lola. Hindi siya maingay at parang alam niya na kailangan niya magpahinga lang. Oo nga, Jean, sagot ni Ate Mila. Malambing siya pero hindi na siya katulad ng ibang aso na gustong tumakbo o maglaro. Alam mo, minsan naiisip ko kung sino man ang mag-aalaga kay Lola, kailangan ng sobrang malasakit at tiyaga. Pero alam mo rin, ang mga hayop na tulad niya, sila yung nagbibigay ng sobrang pagmamahal kapag nahanap nila yung tamang tao. Isang araw, dumating sa shelter ang isang kuting na may kakaibang kondisyon. Ang ulo ng kuting na puting-puti ang balahibo ay nakapasok sa isang dilata. Inilagay raw ng isang tao ang kuting sa karton at iniwan sa harap ng shelter. Jean, tulungan mo kami rito, tawag ni Ate Mila habang inaayos ang mga gamit para maalis ang dilata sa ulo ng kuting. Agad na lumapit si Jean at nakita ang kawawang kuting na nagpupumiglas dahil hindi maalis ang dilata. Nagdulot ito ng kaunting takot at awa kay Jean. Kawawa naman siya, Ate Mila. Paano kaya nangyari to? Naghahanap siguro ng makakain, Jean. Nahanap niya ang dilata sa basura. Ipinasok ang ulo at ayun, naipit siya. Sagot ni Ate Mila habang maingat na tinatanggal ang dilata gamit ng isang maliit na pliers. Matapos ang ilang minuto na maingat na pagtutulungan, nagtagumpay silang maalis ang dilata sa ulo ng kuting. Ayun, buti na lang at hindi nasugatan ng husto, sabi ni Jean habang hinahaplos ang kuting. Tatawagin natin siyang Puti. Mabilis na bumalik ang lakas ni Puti matapos makakain at makainom. Mula noon, naging malikot at mapaglaro itong kuting. Lagi nagtatalon at tumatakbo sa paligid ng shelter. Pero ang pinaka nakakatuwa ay ang kanyang naging relasyon kay Lola. Sa kabila ng kanilang malaking pagkakaiba, si Lola na bulag at tahimik at si Puti na bata at malikot, tila nagkaroon sila ng koneksyon. Madalas makikita si Puti na tumatalon at nilalaro ang buntot ni Lola. At sa tuwing ginagawa ito ni Puti, hindi umiimik si Lola. Hinahayaan lamang niya ang kuting na parang siya yung isang ina na pinapayagan ng kanyang anak na maglaro sa tabi niya. Parang nanay niya si Lola, sabi ni Jean habang pinapanood ang dalawa. Tingnan mo, natutulog sila ng magkasama. Minsan ganun talaga ang hayop, sabi ni Ate Mila habang nakangiti. Kahit hindi na sila magkauri, nakakahanap sila ng koneksyon. Siguro pakiramdam ni Puti, ligtas siya kapag kasama si Lola. At mula noon, palagi magkasama sina Puti at Lola, magkayakap kapag natutulog o naglalaro kapag gising si Puti. Kahit nabulag si Lola at tahimik lang, tila siya pa rin ang ina ni Puti, na binabantayan at pinaparamdam na hindi siya nag-iisa. Sa kabila ng lungkot at hirap na dinanas ng dalawa sa kanilang mga nakaraang buhay, tila nagkaroon sila ng bagong pag-asa sa piling ng isa't isa. Dumating ang isang mabigat na araw para kay Jean at sa buong shelter. Ang shelter na dati punong-puno ng pagmamalasakit at pag-asa ay nagsimulang maging masikip at dumami ang mga hayop na hindi na kayang alagaan ng maayos dahil sa kakulangan ng espasyo at pondo. Isang umaga, napansin ni Jean na tila may kakaiba sa paligid. Mabigat ang hangin at seryoso ang mukha ng staff. Tinawag si Jean ni Ate Mila sa opisina. Jean, may kailangan ka malaman. Mahina at seryosong sabi nito. Sadyang puno na ang shelter. Napagdesisyon na ng may-ari na kailangan nating ipa-euthanize ang ilang mga matatandang hayop na hindi na kayang ampunin upang magbigay daan para sa mga mas batang hayop. Parang sinampal ng realidad si Jean sa narinig. Ano? Hindi naman pwede yun. Marami pang magagawa para sa kanila. Biglang sigaw niya, hindi mapigilan ng emosyon. Hinawakan ni Ate Mila ang balikat ni Jean. Nagtatangkang pakalamahin ito. Alam ko, Jean, pero wala na tayong ibang magagawa. Si Lola ang isa sa mga unang nakalista. Agad na bumigat ang dibdib ni Jean. Si Lola,
ang matandang aso na naging malapit sa puso niya. Hindi niya matatanggap ang ideyang mawawala si Lola. Pero, may ibang paraan ba? Pwede ko ba siyang iuwi? Kahit ako na lang ang mag-aalaga sa kanya. Jean, mabigat ang tono ni Ate Mila. Alam mo na hindi rin pwede. Busy ka sa pag-aaral at alam nating hindi kaya ng mga magulang mo na mag-alaga ng isa pang hayop. Mahirap man, pero kailangan nating tanggapin. Halos hindi nakapagsalita si Jean. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa bigat ng sitwasyon. Umiiyak siya lumabas ng opisina at na makita si Lola na kalmado lang nakahiga sa kanyang paboritong sulok, lalo siyang nasaktan. Tila walang kamalay-malay si Lola na malapit na siya mawala. Dumating ang araw ng procedure, isa-isa lang tinatawagan ang mga hayop na nakalista para sa euthanasia. Si Jean kasama ang ibang volunteers ay tahimik na nagbabantay. May mga hayop na payapang umalis, mga hayop na may malubhang karamdaman at wala ng pag-asang gumaling. Ngunit, nang oras na ni Lola, tila huminto ang mundo ni Jean. Nakita niyang dahan-dahang binubuhat si Lola ng staff. Tila masaya pa nga ito na may humahawak sa kanya. Hindi alam kung ano ang mangyayari. Ngunit hindi makagalaw si Jean. Pinapanood ang matandang aso na nagtiwala sa mga taong mag-aalaga sa kanya. Biglang nag-ingay si Puti, ang malikot na kuting na naging malapit kay Lola. Nilundagan ni Puti si Lola at kumapit ang mahigpit sa kanyang buntot. Ayaw itong bitawan. Pilit na tinatanggal ng staff si Puti, ngunit patuloy ang kuting sa pagkapit na para bang alam nito ang nakaambang peligro. Lalong bumigat ang damdamin ni Jean habang pinapanood ang eksena. Lahat ng tao sa shelter ay tila napahinto. Tinutok ang kanilang atensyon sa kuting na tila nagmamakaawang huwag kunin si Lola. Umiyak si Jean. Hindi niya kinaya ang bigat ng sandaling iyon. Bakit ganito? Pati si Puti, alam ang mangyayari. Habang pinupunasan ni Jean ang kanyang mga luha, bigla siyang nakaisip. Lolo, naisip niya. Si Lolo! Wala na siya kasama sa bahay at madalas niyang sabihin na nalulungkot siya kapag mag-isa. Agad siyang tumakbo palabas ng shelter at kinuha ang kanyang telepono. Tumawag siya sa kanyang lolo habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Lolo? Kailangan ko ng tulong. Nagsimula si Jean at mabilis niyang ikinuwento ang nangyayari kay Lola at kung paano nagpakita si Puti ng pagmamahal at takot para sa kaibigang aso. Jean, kung talagang gusto mong iligtas si Lola, pwede ko siyang ampunin. Hindi ko naman kaya mag-isa dito sa bahay. Baka magdala pa siya ng kaligayahan sa akin. Tugon ng kanyang lolo na nagpaabot ng init at pangunawa sa sitwasyon ng apo. Halos hindi makapaniwala si Jean sa kanyang narinig. Talaga, Lolo? Sobrang salamat po! Agad siyang bumalik sa shelter, tumatakbo habang tumutulo ang mga luha. Pero ngayon ay luha ng tuwa. Huwag niyo na pong ituloy! Sigaw ni Jean pagpasok ng shelter. Aampunin ko na si Lola. Ang lolo ko po. Papayag siyang alagaan si Lola. Huminto ang mga staff at tila nakahinga na maluwag ang lahat. Inalis ng staff si Puti mula sa pagkakakapit sa buntot ni Lola. Ngunit ngayon ay hindi na kailangan pang paghiwalayin ang dalawa. Ibinaba si Lola at nakita ni Jean na tila masaya ito. Nakangiti at kumikilos na para bang hindi siya nawala ng pag-asa. Huminga ng malalim si Jean at nilapitan si Lola at Puti. Salamat, Puti. Bulong niya habang hinihimas ang kuting. Dahil sa iyo, nagkaroon na ka ng oras para mailigtas si Lola. Sa araw na iyon, hindi lang si Jean ang naging masaya. Tila naramdaman ng lahat sa shelter ang bigat na nawala sa kanilang mga puso. Si Lola at si Puti magkasama pa rin at may bagong tahanan ay magsisimulang muli ng masayang buhay sa piling na lolo ni Jean. Sa kabila ng lungkot at pagsubok, natutunan ni Jean na minsan ang pagmamahal ng isang maliit na nilalang tulad ni Puti ay sapat na upang magbigay ng pag-asa at oras para sa mga bagay na mahalaga. Sa kabila ng mga hindi nailigtas na hayop sa shelter, ang ginawa ni Jean para kay Lola at Puti ay nagsilbing inspirasyon hindi lamang sa kanya kundi sa iba pang mga tauhan ng shelter. Minsan, matapos mailigtas si Lola, isang volunteer ang lumapit kay Jean. Jean, alam mo, dahil sa ginawa mo para kay Lola, napag-isip-isip ko, siguro kaya ko rin mag-ampon ng isa sa mga alaga dito. Sabi ni Rika, isa sa mga staff na matagal nang magmamalasakit sa mga hayop ngunit hindi kailanman nag-ampon. Talaga? Ang saya ko namang marinig yan, Rika.
Sagot ni Jean, halatang natutuwa sa ideya. Kahit maliit na bagay lang. Alam mo, malaking pagbabago ang magagawa mo sa buhay ng hayop na yon. Dahil dito, unti-unting napansin ni Jean na hindi lamang siya nakakatulong sa mga hayop. Ang mga kasama niya sa shelter ay nagsimulang manghikayat ng mga kaibigan at kakilala na mag-aampon din ng mga hayop. Kahit hindi lahat ay nailigtas, ang pagmamahal at malasakit ni Jean para sa kanila ay umabot sa maraming tao at nagbunga ng mas maraming mga ampon para sa mga aso at pusang walang tirahan. Dumaan ang panahon at sa wakas, nakapagtapos si Jean sa kanyang kursong Business Administration. Isang malaking tagumpay ito para sa kanya dahil sa kabila ng kanyang mga pag-aalaga at pag-volunteer sa shelter, nagawa pa rin niyang tapusin ang kanyang pag-aaral. Ang unang trabaho ni Jean ay bilang manager sa isang grocery store na malapit sa kanilang tahanan. Masaya si Jean sa bagong yugto ng kanyang buhay, ngunit hindi nawala ang malasakit niya para sa mga hayop. Isang araw, habang naglalakad pa uwi mula sa trabaho, nakita niya ang ilang mga asong gala na nagtatago sa ilalim ng puno habang bumubuhos ang ulan. Naalala ni Jean ang mga alaga sa shelter at biglang naisip niya na hindi lahat ng hayop ay may masisilungan sa ganitong klaseng panahon. Nang sumunod na araw, kinausap ni Jean ang may-ari ng grocery store. "Sir, mahihilingin lang sana ako." Sabi niya na may kaunting kaba. "Anong hiling niyan, Jean?" Tanong ng may-ari na palagi may respeto at tiwala kay Jean dahil sa husay nito sa pamamalakad ng store. "Pwede po bang papasukin natin sa loob ng store yung mga asong gala at pusang kalye? Hindi naman sila makikitulog na matagal. Gusto ko lang po sila makasilong kapag umuulan o sobrang init ang panahon." Paliwanag ni Jean. Sandaling nag-isip ang may-ari, ngunit ngumiti rin agad ito. "Sige Jean, papayag ako. Basta lang siguraduhin mo, nalilinisin mo ang mga dinala mong hayop at hindi makagambala sa mga customer." Nagpasalamat ng husto si Jean sa kabutihan loob na may-ari. Simula noon, kapag bumabagyo o sobrang init ng panahon, sinisigurado ni Jean na may pwesto ang mga aso at pusang gala sa loob ng store. Nililinis nila ang isang sulok ng tindahan at naglalagay ng mga banig para makatulog na maayos ang mga hayop. Kapag natapos na ang trabaho, pinapakain pa ni Jean ang mga ito gamit ang sariling pera o mga donasyong natanggap mula sa mga customer. Kalaunan, napansin ng mga mamimili ang ginagawa ni Jean. "Ang bait ng grocery store nyo. May malasakit sa mga hayop," sabi ng isang regular na customer habang bumibili ng gulay. Ngumiti si Jean. "Salamat po. Para sa akin, mahalaga rin na matulungan ng mga hayop, lalo na kung wala silang matutuluyan." Dahil sa ginagawa ni Jean, mas marami pa mga mamimili ang sumusuporta sa tindahan. Hindi lamang dahil sa produkto, kundi dahil sa kabaitan ng pamunuan nito. Ang store ay naging kilala sa kanilang malasakit at maraming tao ang naging loyal customers dahil sa ginawa nilang pagtatanggol sa mga hayop. Isang araw, habang tinutulungan ni Jean ang ilang asong pumasok sa loob ng store, napaisip siya sa mga nangyari sa kanyang buhay. "Kahit hindi pala ako naging veterinarian, nagagawa ko pa rin na makatulong sa mga hayop," sabi niya sa sarili habang hinihimas ang isa sa mga aso. Sa paglipas ng panahon, nakahanap si Jean ng paraan upang maging kapaki-pakinabang hindi lamang sa negosyo kundi pati na rin sa mga hayop na nangangailangan. Natutunan niya na hindi hadlang ang trabaho o busy na schedule upang magbigay ng malasakit sa mga nilalang na walang kakayahang magsalita para sa kanilang sarili. Ang kanyang karanasan sa shelter at ang pagmamalasakit na ipinakita ni Puti para kay Lola ay nagturo sa kanya ng isang mahalagang aral na sa maliit na paraan pwedeng makagawa ng malaking pagbabago sa buhay ng ibang nilalang, tao man o hayop. Ang pagmamahal at malasakit ay hindi nasusukat sa laki ng aksyon kundi sa intensyon at dedikasyon na dala nito. At sa dulo ng bawat kwento, kahit gaano man kahirap ang laban, lagi may pag-asa para sa mga hayop na handang ibahagi ang kanilang pagmamahal.